Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Narito po tayo sa burol, sa huling araw ng burol ni Tita Betty Camaligan Rojas. Narito po kami ngayon sa Packet Funeral Homes kung saan ay inaantabayan na po natin ang ilang mga kaibigan, malalapit na ano. Alam niyo mga kaibigan, medyo malungkot lang po itong aming paghihiwalay dahil nagkataon po na ito pong burol po niya ay hindi po talaga inaasahan, pero wala na ho tayong magagawa dahil sa totoo lang po hindi ho ako nag-expect na mamamatay po si Tita Betty, kung saan ay itinakbo po siya sa ICU ng Antipolo Memorial Medical Hospital. Ngayon po ay narito po kami para ho magbigay pugay sa kanya bilang isang kamag-anak, bilang isang mahal sa buhay, bilang isang kaagapay sa paglilingkod, dahil isa po siyang magaling na broadcaster mula sa Radyo ng Bayan. Isa rin po siyang magaling na manunula, no? Siya po ay multi-talented. Marami ho siyang mga ginagawa, no, sa radyo, sa telebisyon, at siya po ay isa rin pong voice talent, no? Dramatic talent ng DZRH. Siya po isang broadcaster din mula sa PBS, Philippine Broadcasting System, na kung saan ay pinamamahalaan po ng Philippine Information Agency, at ito po isang government company na kung saan ay dito po nagbo-broadcast ang mga taga-Radyo ng Bayan, Radyo Magazine, WBR, tsaka yung DZRM, kung saan ay kasama po ako sa kanyang programa sa Radyo Pilipinas, kung saan ay nagpo-programa po siya ng awit, tula at balagtasan, kung saan madalas po tayong umaawit at tumutula. Ito po ay ni-live broadcast natin para po makita po ninyo ang ating mga mga gawain po. Bagamat tayo po ay pagod, no? Ngayong araw na to, ngayon ho ay Sabado, ay nanggaling pa ho tayo sa programa ng Celebrity Hour, kung saan tayo po ang guest, no? Guest po tayo sa guest host po tayo ng Celebrity Hour, produced by Danny Atienza. Kagapay din po si Eloy Padua. Sa ngalan po ng buong pamilya ni Larry Desquitado Fortunado, siyempre na kanyang may bahay at mga pamilya, lahat po ng mga kamag-anakan, gusto po nating pasalamatan na rin dahil alam naman po natin na talagang sila pong lahat ay nagsisikap na makatulong, no? Hindi lang ako sa inyong lingkod, syempre sa lahat po ng mga nagmamahal. Nais po nating pasalamatan nagmamahal kay Tita Betty. Alam naman po natin na nabiyuda na po siya, at ito po, mga ilang araw na rin po tayong napupuyat, ilang araw na rin po tayong bumibisita po araw sa kanyang nalalapit na libing bukas po, no? Bukas po mga alauna ng hapon ay ililibing po siya sa Loyola Memorial Chapel. At syempre na pwede bang makatawag si makapagbigay lang ng mensahe, mensahe para sa pamilya at kay Tita Betty, kasi kahapon nagbigay na kami ng mensahe. At of course, kami pong lahat dito ay nagpapasalamat sa lahat ng taga-subaybay niya, no? Matagal-tagal na rin po siya sa radyo, at in fact po, siya po ang Golden Dove Awardee na lagi po natin pinasasalamatan. Ito po isang napakagandang pagkakataon po na
kami po ay makapagpasalamat din sa lahat ng mga nagmamahal sa kanya. Huwag po kayong mag-alala, sisikapin po natin na maituloy ang kanyang iniwang programa na kung saan ibahagi rin po tayo ng kanyang awit, tula at balagtasan. Si Tita Betty po ay alam niyo naman, masayahing tao siya. Hindi ko nga po alam na tawagin mo. Ano kausap? Napaka ano po natin, no? Napaka solemn po ng araw na ito dahil alam niyo naman marami rin po tayong mga kaibigan, kakilala, pero nahiya po tayong lumapit sa kanila. Alam nating napakalaking problema ang iniwan po, no? Puro promissory note na lang po muna yung aming ginawa para ho sa kanyang ospital, sa kanyang libing, at sa kanya din pong paglilibingan. Hindi ho ako sanay na manghingi ng tulong para ho sa ilang miyembro ng pamilya ko, pero pagtutulungan naman po namin na makayanan po naman po yung problema, ang pinansyal, para ho maidaos ang marangal na libing po ni Tita Betty Kamaligan Rojas. At syempre, siguro MJ, mag-message ka sa ninang mo na lang kasi malaking bagay na rin to at sa ngalan din ng buong pamilya na narito ngayon. Ayan, bigay ko lang po sa inyo si MJ De Guzman para po magbigay ng kanyang pasasalamat dahil si Betty Kamaligan Rojas po ay kanya pong ninang at syempre napakalaking bagay din po sana sa kanya si Tita Betty na makapagbigay ng napakaraming tulong na impormasyon at kaalaman ukol sa pagbo-broadcast. Kaya nga lang po ay hindi na ho pinalad na magkaroon siya ng pagkakataon na makasama niya ang kanyang ninang Betty. Okay, bigay ko lang mo sa inyo si MJ. Ayun po, ninang Betty, sana po kung nasan kami ngayon ay nasa masayang lugar ka na kasama si Tito Paeng, and then sana bantayan mo po lahat ng pamilya mo rito, ikaw and yung father mo, yung pamangkin mo na nandito at lahat po kami na dati mo nakakasama. Yun po. Hi, Tita Betty. Nasaan ka ba ngayon? Ano ko na lang? Salamat po nag-i-expectation sa Okay, maraming salamat. Yan po yung ilan sa mga nagmamahal din po kay Tita Betty. At ngayon naman po, ibibigay ko po sa inyo ang naghirap, no, sa kanyang mga huling panahon. Dahil alam nyo ho, ito maliit pa ho kasama na rin ho ni Tita Betty. Pero siya po ang bukod tanging naghirap silang mag-asawa na gusto ko naman po makapagbigay sila ng mensahe sa inyong lahat. At hindi lang po yun, sa kaluluwa na rin ni Tita Betty kasi alam po natin na marami hong mga habilin na hindi ho nagawa. Malay ho natin, baka ho at least mabigyan naman po ng basbas ang kanyang pagpanaw at alam niyo ho, sa dami ho na nagmamahal ito na ho yung pagkakataon na makapaghandog ho sa inyo ng mga ilang mensahe mula ho sa aking kaanak si Larry Desquitado Fortunado. Live yan. Ako po.
Ako po pala si Larry Fortunado Desquitado, Tubong, Mauban, Quezon. At sa lahat po ng mga nakakakilala at taga-subaybay ng aking Tita Betty Desquitado Kamaligan Rojas, siya po ay pumanaw na at siya po ay namatay noong August 4, 2014 at siya po ay nakaburol dito sa Paket Santiago Memorial. Ito po ay matatagpuan ninyo at kung sino man po ang gustong makidalamhati sa kanyang pagpanaw, ito po ay matatagpuan ninyo dito po sa along Marcos Highway. Malapit po ito in between po ng Masinag SM at Robinson Tropical. At alam po natin ng ating Tita Betty sa mga nakakakilala at sa kanyang mga taga-subaybay, siya rin po ay maraming naitulong at pagpapaalaala niya sa kanyang pagbabroadcast. Siya po ay talagang alam po natin at kilala po natin simula pa nang siya ay dalaga pa, ay siya po ay nagtrabaho at nagsimula po sa radio station. At alam po ba ninyo, nung ako'y maliit pa, nang ako po ay edad na mga 6 na taong gulang, ako po ay lagi ring nakakasama po sa radio station sa PBS at ako po ay lagi niyang dinadala doon. At isa pa nga po, ang sabi po niya ay ako'y talagang kanyang paboritong pamangkin. Kaya nga po sa kanyang pagpanaw sa huling sandali ay talagang kami po ay labis-labis na nagdadalamhati sa aking Tita Betty. At siya po ay namatay at inatake sa puso sa aming lugar po. At ang aming pong lugar ay dito matatagpuan sa Sitio Tibagan, Barangay Mayamot, Antipolo, Rizal. Yan po ay aking kinuha noong 2014. Dinala ko po ito sa aming lugar. Siya po ay nanggaling sa Pasig, Tawiran nung namatay po ang kanyang asawa na si Tito Rafael Rojas. At nung namatay nga po at siya nag-iisa na doon, yun po ay dinala ko na siya sa aming lugar sa Mayamot, Antipolo. Kaya nga po talagang nung nadala ko po siya sa aming lugar, kami lang halos po ng sa ngalan ng aking pamilya ang kanyang madalas makasama sa mga problema at sa kanyang mga pagkakasakit. Kami po ang tumutulong sa kanya. At ang kanya pong pagkawala ay talagang masakit po dahil bigla po siyang inatake at nadala namin siya sa Antipolo Medical Hospital at siya nga po ay nalagutan ng hininga, na ICU po pala siya. At alam po natin na talagang mahirap pag nadala po natin sa ospital, nagastusan na po tayo pero tayo malaking babayaran at namatay naman. Sana po kung hindi na po balin na tayo nagastusan na malaki pero nabuhay, tayo po'y masaya. At pinapasalamatan ko nga po ang lahat ng mga tumutulong sa akin, sa aking pamilya, sa pagbuburol ng aking Tita Betty, sa pangunguna nga po ng ating broadcaster na si Joby Di Guzman ng Radyo ng Bayan, sina Aita Island Banson,
si Ate Babes, at sa lahat po ng mga nakikiramay dito sa kanyang pagbuburol. Sa ngalan po ng aking pamilya, kami po ay labis-labis na nagpapasalamat, at sa lahat po ng mga nakakakilala sa kanya at kanyang mga taga-subaybay. Siya po ay inyong matatagpuan dito sa Marcos Highway, Packet, Santiago Memorial. Malapit po ito sa Masinag. Sa huling kanyang sandali, makikita po ninyo at masilayan ang kanyang pagkawala at pagpanaw. At bukas nga po, siya po ay aming ililibing sa Loyola Cemetery. Ito po ay sa may Marikina. At sana po ay kayo ay aking iniimbitahan na pumunta at makipaglibing sa huling sandali. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Yan po yung pamangkin na talaga namang nagpakahirap po. Alam niyo naman ang hangad po niya sana ay mapahaba pa ho ang buhay ni Tita Betty. Kaya alam po, talagang siguro kaloob na rin ng Panginoon na binawi na po siya sa atin. Anyway, wag po kayong malungkot kasi katawan lang naman ho niya ang nawala. Pero yung kanyang kaluluwa po ay mananatili pong nasa ating mga puso. Mananatili po siya sa serbisyo publiko at sa mga mahilig na tumula, magbalagtas, ay nandyan pa rin ho siya. Bibigay ko naman ho sa inyo yung isa pa nating tsuhin ho ng ating si Larry Fortunato na magbibigay ho ng mensahe para sa ating mga taga-subaybay ni Tita Betty Camaligan Rojas. Kuya, ano ka tito? Ano lang po, live po kasi tayo ngayon at napapanood tayo sa buong mundo. Ayan. Dito po kayo. Pakilala na lang po kayo. Hindi ko alam ang ano. Ako po si Renaldo Fortunado. Nakatira po sa Muntinlupa. Napunta lang po ako dito dahil binibisita ko yung aking kapatid. Ngayon nakita ko po na nanahimik na pala si Betty. Kaya ako po, kami po ay nakikiramay, nagpapasalamat sa mga tao na tumulong kay Betty. Sana nga po ako ay uuwi ngayon pero hindi na ako nakauwi at kasama ako sa libing bukas. Kami po ay nalulungkot sa nangyari kay Betty sapagkat hindi namin akalain na mangyari yung ganong pagkakataon. Tinawag nga po nung pamangkin ko si Maneng sa anak ko sa Muntinlupa ay nagulat nga po dahil hindi man lamang siya nakaparito dahil biglaan nga po ang pangyayari. Ako rin po ay nagulat nang mabalitaan ko na noong panghuwibos ng batay si Betty. Kaya hindi na po ako pinauwi ni Maneng dahil sa gabi na po. Malayo ang biyahe. Baka ako ay mapahamak. Kaya dito na lang po ako. Bukas na lang po ako uuwi. Maraming salamat po at maraming tumutulong kay Betty. Maraming salamat po. Yun na lang po. Sige po. Ang walang itin. Sige po. Upo lang po kayo. Abot lang po sa akin. Sa mga lahat. Ako po. Maganda pong hapon. Ako po si Ernie Fortunado.
asawa ni Pele Despitado na pinsan buo ni Betty Kamaligan. Ako at simula po, si Betty ay matagal lang kasama ng aking asawa na pinsan ni Betty Kamaligan, dahil po siya talagang sapol malapit at sila ay magpinsang buo mismo. Na ako po naman ay asawa nga ni Pele, ay gayon din ang pakasama kay Betty. Parang si Pele na rin, at siya ay nakakatulong sa amin ng malaki, at kami pamilya namin ay malaki rin ang natutulong sa kanya. At lalo't higit ang kong pangalan si Larry Fortunado, at ang asawa niyang asawa ni Larry si Merlin ay karamay sa hirap na pinangyarihan ngayon na si Betty ay pumaraw na nga. Noong una, pangang di pa siya namamatay, ay nangyari na si Betty ay nasa bahay at laging nagkukwento sa akin dahil malimit yung kong pangalan na si Larry ay lagi sa trabaho. Ako lamang ang malimit sa bahay at ang asawa ko ay malimit lumalabas dahil bumibili ng gamot. Kaya ako po ang siyang naiiwan sa bahay at laging kausap ko nga si Betty Kamaligan. At mapapag-istoryahan namin nga ang tungkol sa buhay niya, na ang sa kanyang pangarap na kapag siya nakakuha na ng kotse, siya ay around the world. Sabi ko, Betty, maganda yan. Pero yung pangarap mong iyan ay napakataas, dahil kung isa kong mag-aano ka sa loob ng hindi pa abot na ng 2 milyon ng pera, madaling maubos yan. Kaya mahirap yung pangarap mong yan. Na yan, nangyari nga ngayon na siya ay bumili ng manok na jumbo nga. Yan ang pangyayari, kita ko na siya kumain sa kanyang bahay. Nang yun maubos, lumabas, kita ko mismo. Nagpahinga siya sa kanyang kotse at nagpahangin. Sinara ang kanyang kotse at binuksan ang aircon. Ngayon, nakita namin na nakatingala na truck na, labas ang dila. Kaya nagsigawan na kami sa klolo, si Betty, sa mana na stroke. Then, nagulo pa, sabi ko, dalahin ka agad sa ospital na malapit. Sabi na iba, tricycle, hindi. Marami ditong driver, ang kotse, may mga sasakyan. Kaya madali namin dala sa ospital si Betty. Palibas ay masama ang kanyang kalagayan. Nangyari ay hindi rin nakaligtas siya sa kanyang sakit o karamdaman. Dahil ka nga ay mabigat ang kanyang sakit, stroke. Nawit ka nga grabe. Yung tawagan niya grabe ang sakit niya. At ngayon, ang dalahin na sa ospital, sila rin na at kami sama-sama tulong-tulong na nag-intindi, at sila rin ang sapol nag-intindi na nagbantay, abyat, pati yung asawa. Siyempre kami yung mga magulang na pinsan ni Betty, kami karami-rami lahat. Dahil doon, sabi nga ni aking asawa, marami raw si Betty mga tinago na mga papeles tungkol sa kanyang kayamanan. Maraming tinagong kayamanan. Ngayon, hinalikot namin nga, marami siyang alahas daw. Sabi nga sa akin, ako kuya, may maraming alahas, maraming ganon. Pero, ang sabi ko, Betty, maniniwala ako sinasabing balik tinikilala at malaki ang sweldo mo. Pero Kuya Arlene, ako ay walang pera. Bakit?
dahil marami akong sakit. Sinabi lahat ang sakit niya. Alak ang gastos ko. Pagkukuha ko ng gamot, Vitamin, Kisrin. Kaya ang magbabayaran ko anyang gamot sa aking mga utang, pagka ako nakakuha ng pera, yan ang sinabi sa akin, pinagpapat. Ang pagbabayaran ko anyang pera, nasa 160,000. Ang ha? Sa maniwala kasi hindi totoo yan. Pag ako nakakuha ng pera, babayaran ko yan. Kaya, may pera pa naman ang niyang makukuha. Pero hindi ko nasabi sa kanya, nasa buhay pa, pinakailangan na bahaginan mo man lang yung pamangkin sila rin anak ko dahil siya nag-abyar at mag-atindi sa iyo, pati kami, at saka yung kanyang bisang buo na si Pede, asawa ko, bahaginan mo man lang yung buhay ka. Ang sabi niya, siya daw ay galit, di umano, sa anak ko kay Lare. Bakit ka ako? Ganyan pa ganyan, nag-ano laang sa bubong, nagalit na kay Lare. Dahil magagalitin yan eh. Oo, ngayon, hindi. Kaya si Lare, kaya ako, totoo naman sinabi sa akin eh. Ngayon, kami nag-istoryahan ni Betty, sabi ko naman sa kanya, bakit ka magagalit eh, pamangkin yung tumutulong sa iyo? Alam naman natin na magagalit si Betty. High blood palagi yan. Kahit pamangkin, kahit ako, kinakagalitan niya, kahit simpisang buo niya sa pwede, kinakagalitan niya, walang magagawa. At siya, sabi niya, ako ay may pangalan. Ako ay nag-aral. Sabi ko naman sa kanya, ay maaari mo akong pagalitan dahil ako ay kahit nag-aral, mababa ang pinag-aralan ko. Ikaw, kilala ka. Kaya, dahil na lamang ang aming samahan, maanong kami magkasama, magkayakap, maanong kami magtalo. Kaya ang pangyayaring yan ay maganda. Maganda rin ang kanyang pagkamatay dahil nagkaunawaan at napalagay sa magandang tayo dahil sa pag-iintindi ng aking mga anak. Magtulong-tulong kami sa pag-abyar. Kaya yun na lamang. Maraming salamat po. Thank you, Tay. Sinala sa tulabo at Sir. pangalan. Ito yan. Mensahe sa mga... Lagi ko siya haba. Sir, naka-live tayo, magpapanood tayo ng mga ano. Sa DWB. ay magandang hapon po sa inyong lahat at sa kasalukuyan po ay narito tayo sa labi ng ating kasamang si Betty Kamaligan Rojas at kilala natin siya sa kanyang husay, talino at lalo na sa balagtasan. At itong kasama natin ito ay para sa akin ay napakahusay niya at bata pa siya sa edad niya, ngunit talagang ganyan lang dumarating sa atin to. Condolences doon sa pamilya, sa mga naiwan at nawa ang kanyang kaluluwa ay nasa sumalangit na at go ahead, hindi ka namin makalimutan lalo na sa larangan ng media, sa broadcasting at sa mga award na natanggap mo. Ako'y saludo. Bagamat ako'y isang marino, ngunit nakita ko rin sa pamagitan mo na nabigyan mo rin ako ng mga aral na napakaganda at napakahusay. So, Mambiti, para sa'yo, hindi ka namin makalimutan. At lagi ko na alaala ang iyong sinasabi. Laging gusto mo yung mga awiting Tagalog at sayang nga lang hindi ako nakarating doon sa Radyo ng Bayan para mag-taping tayo o may palabas mo sa iyong programa. But anyway, ganyan lang. Alam ko na kasama mo na yung mahal na Diyos sa kabilang buhay. Naway
Kami ay medyo gabayan mo rin sa aming mga gawain, lalo na dito sa ating programa, DWBL 1242 kHz. At lagi ka namin maalala kasama sa aming mga adikain. Sayang nga lang, hindi may nabot yung ating one-stop shop. Ganyan lang. So anyway, muli po, ikaw ay alam ko, narito ka lang din. Patuloy sa lahat na naiwan mo. So, go ahead. Naway, sumalangit ito ang iyong kaluluwa at hindi na makalimutan ang iyong husay, galing, lalo na sa sining na balagtasan. Job na ano? Job. Job. Tubig naman nila ba? Yan, maraming salamat po kay Captain Duran na siya pong partner natin sa paglilingkod. Siya po ang isa sa mga producer natin sa ating programa sa Juby de Guzman Presents Let's Talk on the Air. At dahil po sa kanya ay nakarating po tayo dito sa medyo malayong lugar dahil nga po alam niyo naman medyo nagtitipid din ho tayo dahil wala ho tayong sapat na pamasahe, panggasolina dahil marami ho kaming mga taga-media, no? Hindi ho kami alam niyo, mahirap po ang buhay ngayon dito sa atin. But anyway, sabi nga po, meron naman pong paraan para ho dun sa kailangan samahan po natin ang mga nagdadalamhati, no, na mga kaagapay natin, kapamilya, kapatid, kapuso, no? At kami po ay nagpapasalamat dahil alam niyo naman na talagang ganito lang ang buhay. Sabi nga nila, una-una lang. Pero ang may papayo ko sa inyo mga kaibigan, no, lalo na itong mga kapatid natin, no, sa paglilingkod, siguro hanggat buhay tayo, pasayahin natin yung ating mga sarili. Go on kung ano yung makakasaya sa inyo. Ipagpatuloy ho natin ang mga bagay na nakakapagpapasaya sa atin. Napaka-importante po nun. Okay. Baka gusto yung magbigay ng mensahe. Sis? Kayo? Ha? Ayan. Bigay ka ng mensahe kay Tita Betty, magpaalam ka naman. Halika, dali. Paalam ka kasi napapanood tayo sa buong mundo. Ayan. Para sa susunod, mapanood mo rin siya, di ba? Kilala ka lang kasi ano ka ni Tita Betty. Ayan. Magano ka lang mensahe yan. Ako si Vilma Fortunado, asawa ko ni Roberto Fortunado, pamangkin po niya. Ako si Tita Betty ho, napakabait na tao. Tulungin ako. Nandito ho ako nakikirami sa kanya. Umuwi pa ho ako, galing ho akong Quezon. Para lamang ho makita ko ang kanyang bangkay. Maraming salamat po. Okay mga kaibigan, may mga dumalaw din po rito kay Tita Betty mula sa Manila Water. Oo. Halika, ayan. Sila po kasi yung mga nakasama ni Tita Betty noon na nanghihinayin din po sila na sana may tulong. Ayan, sayang. Halika manager, ikaw naman paliwanag. At napapanood kasi tayo sa aking radio program, no? Sa DWBL.
Gusto ko lang ipaliwanag ko anong meron yung company, anong maitutulong nito. At nakakapanghinayang daw po kasi inopera nila si Tita Betty pero hindi nakapagbayad. Kaya yung dapat nilang ma-avail, hindi na-avail ni Tita. Anyway, magpapaliwanag po ang manager. Siya, pakilala ko na lang, tapos anong company, anong meron. Sige po. Live po tayo. Ako po si Karen Gakusan ng Lusray Multipurpose Cooperative. Bali, isa po kaming People's Cooperative sa Peña, Francia po sa Antipolo. Bali, ang main na services po namin is yung water distribution system. So, isa po si Tita Betty na subscriber po namin. Lubos po kaming nakikiramay sa kanyang pamilya at mga naiwanan sa kanyang pagkawala. Bali, nung nakaraan po kasing meron po kaming orientation seminar, nakapanghihinayang nga po na dapat isa siya sa beneficiary po ng aming insurance. Nga lang po, hindi siya nakapag-avail dahil hindi nakabigay. Pero meron naman din po kaming maiaabot na nalobat. Ay, hindi. Ayan. Naabot na konting tulong pakikiramay para po sa kanya. So, sa ngalan po ng kooperatiba, kami po muling nakikiramay sa kanya pong mga naiwan. Thank you, Mama. Oo nga, balik nga. Halika, isa-isa dapat. General manager natin. Ay, naku mga kaibigan, kahit naman ho sino, no, tayo ho kasi mga buhay pa ho tayo. Alam natin yung mga pagkukulang, alam natin yung kulang. Siyempre, kapag yumao ka na, wala ka nang alam. Sabi nga nung ilan alam nyo, matatapos lang ang buhay kapag, ibig sabihin siyempre nga naman, tapos na, automatic naman yung patapos na yung buhay dahil wala na nga. Pero ang ibig lang pong sabihin, paano na po yung mga nabubuhay pa? Nabubuhay pa, na nagmamahal, na siyempre, alam nyo, hindi naman ho tayo sabay-sabay mawawala, di ho ba? At ito po yung mga problema ng ilan nating mga kababayan, no, na kulang sa paghahanda. Kasi sa abroad, naririnig ko, mandatory ang pagkakaroon ng insurance. Kaya lang, may mga ibang tao na nagiging masama ang pagkakaroon naman ng insurance dahil nagiging mitsa ito ng buhay ng ilan. Dito sa Pilipinas, parang hindi pa ho masyadong bukas ang kaisipan ng mga Pilipino dahil hindi pa ho nila ginagawang mandatory ang pagkakaroon ng insurance para ho maibsan ano man yung problema na dapat kaharapin ng ating mga kababayan. Ito ho yung ating mga hindi inaasahan na mangyayari, no? Pero po, ako sa akin, no, ako kasi isang positibong tao na. Ayan. Dati ho, lahat ng mga transaksyon, lahat ng mga offer, hindi ho tayo basta-basta naniniwala. Marami ho tayong mga pinalampas na mga opportunity. Nagkaroon din po tayo ng takot, no? Hindi ho tayo basta-basta pumapatol sa mga seryosong usapan, no? Pero ngayon ho, napag-isip-isip ko, bakit di natin pakinggan ang sino mang lumapit sa atin, pakinggan natin ang kanilang mga hinaing, pakinggan natin ang kanilang mga gusto, no? Hindi ho natin sinasabi na may mga masamang balak ang ilan, no? Pero sana po, Panginoon, tayo naman po naghahangad na huwag tayong pabayaan ng Panginoon. Yan. Natutuwa ako kasi ito po yung pagkakataon na nakilala rin po natin ang pamilya sa side ni Tita Betty Kamaligan Rojas. Alam nyo, si Tita Betty po ay ang taong hindi ho siya yung taong malungkutin, masayahin po siya. At yung mga halakhak na ginagawa ho niya, parang naman ako. Tayo po ay masayang tao na ho ngayon, lalong-lalo na marami ho tayong mga kakilala, mga kaibigan na talagang kagaya rin po natin na ayaw maging malungkot. Ayan. Salamat din po sa family ni Captain Rolando Durana dahil sa kanya ay nagagawa po natin ang ilan nating mga pagkakataon na maka-attend, no, sa ibang lugar. Alam nyo naman ho, napakahirap po talaga
na wala ho tayong makakasama, no? Kaya ho, yung buong pamilya ni Kapitan, yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak, kanyang pamilya, no? Ay akin pong pinasasalamatan ang Durana family. Maraming salamat sa inyo, sir. Kasi kung hindi po dahil sa inyo, ay hindi mo natin maipagpapatuloy ang advokasya natin dito sa ating masasabing ito yung ating pagkakataon na kayo naman po ay aming makasama, no? Kanina ho hindi ho ako nakapag-broadcast masyado kasi ako po ang host ng Celebrity Hour. At pero okay lang kasi kahit papano ay nagkaroon po tayo ng pagkakataon na maibahagi ang ilang mga kaalaman natin, kaganapan para ho maipagpatuloy oras, no? At ito naman po ay isang pagkakataon na dapat po natin sa alang-alang. At tutuwa po ako kasi pag online na naman po ako, salamat po sa mga pagkakataong ito. Sabi nga po may mga awitin na nais po nating ihandog kay Tita Betty. Talk on the Air. Ito po si Jubilee Guzman, sa ngalan po ng ating partner sa programa, si Captain Rolando Durana. Salamat din kay MJ De Guzman na siya pong ating official photographer at ang ating co-host din. Salamat kay Klang. Ayan, Klang, salamat sa iyo. Of course, sa lahat po ng mga pamilya at